God is good all the time, and all the time God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Malapit na ang ating anniversary this coming March. Kaya ipag-pray natin na ang Diyos ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin at makapagdiwang tayo ng karangalan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nung inumpisahan niya ang gawain dyan sa 644 at nabigyan ng pangalang Mountain Movers. Kayo na bumubuo ng Mountain Movers ay patuloy na magtiwala sa Diyos sa taong ito ng 2024 sapagkat kahit kailan na hindi siya nagkulang, siya ay naghayag ng kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Bagamat dumaan ang napakaraming pagsubok, isa na ang COVID pero iningatan niya tayo, iniligtas niya tayo at pinagpala niya tayo ng kanyang kalakasan at katagumpayan. At inaasahan natin sa taong ito ng 2024 na ang kanyang pagpapala ay malubos sa bawat isa sa atin. Ang mensahe ng Diyos sa araw na ito sa bawat isa sa atin ay nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi dito ni Paul sa mga taga-Korinto, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Ano man ang inyong gawin, kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikararangal ng Diyos sa inyong mga buhay. Alam ko at alam ng Diyos na madami tayong inaasahan sa taong ito ng 2024 at mga dakilang bagay ang ating ninanais mula sa Kanya na walang imposible at ito'y magaganap sa bawat isa sa atin. Sapagkat una, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak na entitled to receive what God has for us. At tayo nga ay entitled to go to hell because of our sin, but because of the love of the Father sa bawat isa sa atin, tayo ay nahango sa apoy ng impyerno, napatawad sa ating kasalanan, nilinis niya tayo, tinugasan ng kanyang banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo mula sa sugat sa kanyang katawan, ang ating Panginoong Hesukristo, at ngayon ay binabago ng lubusan at itinatama ang ating buhay sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng kanyang banal na Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Magtaka tayo kapag tayo ay hindi nababago. Ibig sabihin, hindi totohanan ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi totohanan ang ating pagsuko ng buhay sa Kanya. Sapagkat kung totohanan ang pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo, may pagbabagong magaganap sa bawat isa sa atin. May pagbabagong magaganap sa ating katangian, sa ating buhay, lalo na sa ating relasyon sa Diyos, na ito ay lumalago sa bawat araw na dumarating sa ating lahat. Tayo ay may conviction na lumayo sa kasalanan, mapaglabanan ang tukso sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, at magtagumpay sa anumang hamon ng buhay at mahango sa anumang bisyo na inilagay ng Diyos ng sanlibutan ito sa ating mga katawan. Gaya ko, ako dati ay maraming bisyo pero hinango ako ng Diyos sa mga bisyong iyon at ngayon ay naglilingkod sa Kanya.
So, kung tayo nga ay tunay na nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Yesus, may pagbabago na magaganap sa ating buhay. At sa mga pagbabagong ito ay ito ang dahilan na tayo ay talagang may katiyakan na tatanggap tayo ng gantimpala at mga pagpapala mula sa Kanya. Kagaya dito sa ating talata na tatalakayin ngayon na sinabi ni Pablo sa mga tiga-Korinto na anuman ang inyong gawin, kayo man ay kumakain o umiinom, gawin ninyo ang lahat ng ito na nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. So, kung nais natin na makatanggap ng mga dakilang bagay sa taong ito ng 2024 at tayo ay maging qualified to receive all the blessings ng Diyos na inihanda niya sa atin, kinakailangan tayo ay nabubuhay na nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya. Sapagkat una, kung tayo ay hindi nabubuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos, sa halip tayo ay nabubuhay sa ating sarili at sa kasalanan, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng anumang gantimpala at pagpapala ng Diyos na dapat lamang sa kanyang mga anak na nababago ang buhay, natutuwid ang buhay at nahuhugma ang buhay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay naririto sa lupang ito 2,000 taon nang nakararaan. Inusig siya pero nanatili siyang mabuting tao sa mga umuusig sa kanya. Kinutya siya pero nanatili siyang nananalangin sa mga taong kumukutya sa kanya. At ang dahilan ng kanyang kamatayan ay ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga taong makasalanan upang sila ay makalaya sa kasalanan at makatamo ng buhay na walang hanggan. So, tayong lahat ay ipinanganak sa Espiritu, kapanganakang muli na ang ninanasa ng ating puso at isip ay ang magbigay ng kasiyahan sa kanyang puso, ang makapagbigay ng karangalan sa lahat ng ating ginagawa. Sinisikap natin araw-araw na mapaglabanan natin ang ating sarili, na huwag mahulog sa tukso, na huwag makagawa ng mga bagay na makapagpapabigat sa damdamin ng Diyos, na makapagpapabigat sa relasyon natin sa Kanya. Sa halip ay natututo tayong magtiis, magtiyaga, nagiging pagpapala sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya, may pagmamahal, may malawak na pangunawa, may pananalitang may kabanayadan, o may pananalitang may kabutihan, iniisip muna ang mga dapat gawin at itinataas sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang sa ganon ay una, makapagbigay tayo ng karangalan sa Diyos sa kung ano man yung ating sasabihin at gagawin. Itinataas natin sa Kanya ang ating buhay na maging pagpapala sa mga tao sa paligid natin, especially sa ating pamilya, na kung dati ay tamad, ngayon ay masipag at gumagawa ng tungkulin sa gawaing bahay, tumutulong sa mga magulang, masipag mag-aral, masipag magtrabaho, nagtatrabaho hindi lamang para sa pamilya, kung hindi para makapagbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sinisikap na maalis ang bisyo o paglalasing, pag-iinom o paninigarilyo. Sinisikap na mabago ang buhay sapagkat alam niya na
Minahal siya ng Diyos at tinutulungan siya ng Diyos para magbago, kaya tinutulungan din niya yung kanyang sarili na mahango sa kasalanan o bisyo sa mundong ito. Ninanasa na isang mabuting ama o isang mabuting ina o isang mabuting asawa sa kanyang asawa. Isang mabuting asawa sa kanyang asawang lalaki, isang mabuting asawa sa kanyang asawang babae, at isang mabuting magulang sa kanyang mga anak. O di kaya naman ay isang mabuting anak para sa kanyang mga magulang. Na nakikita natin kung paano tayo nahahango unti-unti sa puwersa ng kadiliman. Nakikita natin ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At dahil dito, makatitiyak tayo na ang pagpapala ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi na pipigilan sa ating buhay sapagkat dumadaloy ng walang hadlang ang pagpapala. Dumadaloy ang presensya ng Diyos ng walang hadlang sa ating buhay sapagkat walang hadlang ng kasalanan, walang hadlang ng bisyo, walang hadlang ng hindi magandang pag-uugali. Ang lahat ng hadlang na yon ay unti-unting naaalis sapagkat nagpapatuwid tayo sa salita ng Diyos. Nagpapatuwid tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Na kapag sinabi ng Diyos na wag nating gawin, ay hindi natin ginagawa at hindi natin pinagpipilitang gawin. Na kapag alam natin na hindi kalooban ng Diyos, ay agad nating sinusunod at ang kalooban ng Diyos ang ating nilalakaran. Sa ganitong buhay, tayo ay asin sa nabubulok na sanlibutan ito dahil sa kasalanan. Sa ganitong pagkakataon, tayo ay liwanag sa madilim at magulong sanlibutan ito. At nakikita natin na ang Diyos ay nalulugod. At dahil dito, dumadaloy ang pagpapala sa ating buhay. Alalahanin natin, kung tayo ay matagumpay na napagtatagumpayan natin ang kasalanan, magtatagumpay din ang ating mga mahal sa buhay at ang mga tao sa paligid natin. Sapagkat ang ating katagumpayan ay silbing inspirasyon nila sa buhay na ito. At ang ating katagumpayan na nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos ay pinadadaloy ng Diyos mula sa atin hanggang doon sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa na nakakasalamuha natin araw-araw. Kaya busugin natin ang ating sarili ng pag-ibig ng Diyos araw-araw at sabihin natin na salamat Panginoon sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat Panginoon sapagkat nandyan ka para sa akin upang ako'y alalayan, tulungan, ingatan, at pagtagumpayin sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa kagalakan sa aking puso. Salamat sa kapayapaan sa aking isipan. Salamat sa katalinuhan at gabay mo sa amin araw-araw. Nandyan ka para sa amin. At napupuno ang ating puso ng pagpapasalamat at pananampalataya ay tumitibay sa ating mga kalooban. At dahil dito ay nagkakaroon tayo ng konbiksyon na lumayo sa kasalanan. Konbiksyon na mabago ang buhay natin ng totohanan at maging pagpapala sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Ang ninanais ng puso ay higit na mapalapit sa Diyos. Ang ninanais ng buhay ay yung makapagbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang ninanasa ng puso ay makapagbigay ng kagalakan sa kalooban ng Panginoon. At dahil dito,
tayo ay qualified to receive the blessings that God has prepared for us every day. Ang blessing ng Panginoon ay araw-araw sa ating buhay. Kung kaya't marami tayong dapat na ipagpasalamat, nandyan ang kanyang pag-iingat. Nandyan ang kanyang pagbibigay sa atin ng magandang kalusugan sa pangangatawan. Nandyan ang kanyang pagtatanggol sa anumang puwersa ng kadiliman. Kung kaya tayong lahat ay nagnanasa sa taong ito ng 2024 that in whatever we do, whether we eat or drink, we make sure that in everything that we do, we give God the glory. Na bibigyan natin siya ng kaluwalhatian sa ating puso, sa ating isip, sa ating salita, sa ating paningin, sa ating pandinig, sa ating pagkilos at paggawa. Ang lahat ng ito ay kinakailangang nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sabi nga natin, hindi natin hingin ang pagpapala, darating ang pagpapala sapagkat nabigyan natin ng kasiyahan ang puso ng Diyos. Hindi lamang tayo malusog sa ating pangangatawan, hindi lamang tayo malusog sa ating isipan, kung hindi nandyan ang kanyang gantimpala at pagpapala sa bawat isa sa atin. At in times of trouble, we don't need to worry because He's there for us to guide us and give us protection from all danger and harm and trouble. Kaya let us desire this year 2024 to give God the glory in everything that we do. Manalangin, magpasalamat, magpuri at sumamba sa Diyos, magbasa ng salita ng Diyos bago matulog, pagkagising sa umaga, at laging makinig ng kanyang salita sa ganitong uri ng pag-aaral o pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag natin kaliligtaan ang mga bagay na ito sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang lakas natin at pinagkukunan natin ang gabay sa madilim at magulong sanlibutan ito. Kaya mountain movers, let us desire this year 2024 to give God the highest glory in everything that we do. Ano man yung ating ginagawa, kumakain man, umiinom, gawin natin ang lahat ng bagay na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Hindi man natin hingin ang pagpapala dahil nagalak ang Diyos, na parangalan natin ang kanyang pangalan, ang pagpapala ay tiyak nating mararanasan sa ating buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Praise God, mountain movers. We are heading forward to maturity. We are heading forward to God's greater blessing. We are heading forward to fulfill what God has placed in our hearts. Ito yung ating mga pangarap. Mga pangarap na siya din ang naglagay sa ating puso na bibigyan niya ng katuparan. Kaya let us desire to give God the glory in everything that we do. Mountain movers, cheer up and be a good example to your family and to other people. Maging mabubuti tayong halimbawa sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. With this, surely the blessing of the Lord will come unto us, and He will pour out every fulfillment ng katuparan ng mga pangarap na siya din na naglagay sa ating mga puso. Amen? So praise God, mountain movers. Let us give God the highest glory in everything that we do. Let's pray and bow our heads and close our eyes. Ama, maraming salamat po muli sa paalala niyo po sa amin na hindi man namin hingin ang pagpapala o mga bagay na aming kailangan sa
aming pamilya, sa aming mga personal na buhay. Kung maluluwalhati namin ang iyong pangalan at mabibigyan ka namin ng kagalakan sa iyong puso, ang pagpapala ay darating. Ang kasagutan sa aming mga pangangailangan ay darating sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at punong-puno ng kagalantihan na kapag nagalak ang iyong puso, hindi man namin hingin, higit pa ang ipagkakaloob mo kesa sa aming mga kailangan sa buhay na ito. Salamat po Ama because no one can outdown you. No one can outgive you. Kung meron kaming time na ibinibigay sa iyo, mas marami kang time na ibibigay sa amin upang kami ingatan, patnubayan, palakasin, pagtagumpayin. Ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng naririto sa mundong ito. Ikaw ang Diyos na may kakayanan at kapangyarihan na lumalang ng mga bagay mula sa wala. Kaya, O Diyos, patuloy po na ibuhos mo ang pagpapala sa inyong mga anak. Sa pamilya po ng bawat isa po sa amin. Sa pamilya ni Sister Joby, sa pamilya ni Sister Soul, sa pamilya ni Cheryl, sa pamilya ni Ate Irma, ni Lady Arma, sa pamilya ni Jerry, ni Lisa, sa pamilya ni Edith, ni Gig, sa pamilya ni uh, uh, Sister Desa, si Luchi, sa pamilya ni Sophie, sa pamilya ni Sweetie. Lord, sa bawat pamilya ng Mountain Movers, O God, ng Libagay, ang Gati family, O God, bless all of this family. And we thank you, Lord, sapagkat sa tuwing araw ng linggo at Miyerkules ay lagi po naming nadidinig ang iyong salita sa pamamagitan po ng mga online pong ito. Salamat po sa iyong pagpapala at pagpapaalala sa aming patuloy. I-release po ninyo ang kalakasan, kagalingan, katagumpayan, at mga pagpapala sa buong Mountain Movers family. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng Mountain Movers ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Bless God! Mountain Movers, God bless you all! Bye-bye!